Kaya po, minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pambalang gawain. Ito po ang pagkikinig ng salita nating pinakamamalapang Isus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Isus na dadalhin po natin mga aral ang ating beloved preacher, beloved Edwin Monte. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Isus. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating kilang Diyos. God bless you po ating mga kapatid, my beloved preacher, beloved Brother Paul. Hallelujah. At sa mga ito mga minamahal, tayo po lahat ay sama-sama po manalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin mahal na Panginoon Jesus, O Diyos. Sa mga ito malapay noon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan kadakilaan malapay noon. Hallelujah. Malapay noon, maraming salamat po sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong matamis na presensya, malapay noon. Hallelujah. At sa gana ako, wala akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Sa unat dalangin ay puminamahal kinagala. Ay, pastor lang isa mo. Ang mga salita mo, Diyos. Pagpalain mo po kami, malapay noon sa pangalan mo. Aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pagalilangan. Demons of belief and doubt. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Puri po ang ating pinakamamalapit na minamahal. Hallelujah. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamalapit na praise the Lord. Na give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Praise God, hallelujah, ating beloved ng Pastor Luis Almeda. Lagi po natin inaalala kanilang mga turo at aral, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos and also the beloved children, grandchildren, and law. Praise God, puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ihanda po natin ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Mga minamahal, napakalaga po nating maunawaan ang salita ng ating pinakamamalapang Panginoon. Praise God, hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa book of Romans chapter 8 verse 9. Kindly po sa ating mga Bible reader. The book of Romans chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 9. Dapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitil sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Malinaw ang sabi po ng banal na kasulatan. Praise God. If anyone have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ang sinumang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya, mga minamahal. Pag wala sa buhay mo, ang ating pinakamamalapay noon, mga minamahal, ang tao'y maging alipin ng kasalanan. Katulad ng buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal, na bago siya tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, sa panahon na siya'y hindi pa mananampalataya, mga kapatid, na ang sabi niya, ibigin man niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi niya magawa. Ang kasalanan ang nagagawa niya na hindi niya ibig, mga minamahal. So ating buksan ang ating banal na kasulatan. Sundan po natin sa Romans chapter 7, verse 15 to 17. The book of Romans chapter 7, from verse 15 up to verse 17. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, ang talatay 15 hanggang 17. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Amen. Praise God. Makita po natin mga kapatid sa talatang ito. Si Apostol Pablo ay naging isang buhay na patotoo. Nakatulad po natin mga minamahal nung araw. Wala namang tao na gusto nila doon sa kasalanan. Pero bakit nandun mga minamahal? Malinaw ang sabi ng Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, yung ginagawa ko na hindi ko ibig, ito yung nagagawa ko. Mga minamahal, yun po yung kasalanan. Wala siyang magawa. Bakit? Sapagkat ang naninirahan sa kanya ay ang kasalanan, mga minamahal, na ito'y nag-uudyok sa kanya na gumawa ng mali, mga minamahal, ng kasalanan. Subalit dumating ang habag ng dakilang Diyos at pag-ibig ng mahal na Panginoon. Katulad din natin, mga minamahal, na kinhabagan ng Diyos, by the mercy of God and great love, mga minamahal, dumating sa buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, napakadakila, napakalawak na pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Napakalawak ang habag ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sino si Apostol Pablo? Sino tayo, mga minamahal? Na dati makasalanan, mga minamahal. Ngunit ngayon ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ephesians chapter 2, verse 4. Kain po. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 4. Ngunit ang Diyos paliban sa mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Amen. Amen. Praise God. Dumating ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Malaking habag, mga minamahal. Praise God. So si Apostol Pablo, mga minamahal, ay naging instrumento pa ng ating dakilang Diyos. Na kung paano makalaya ang tao sa kasalanan kay Satanas. Dahil kapag ang tao'y hindi nakalaya sa kasalanan, mga minamahal, naghihintay ang impyerno. Ang sabi ng Biblia, worms dieth not in the fire that quench, mga minamahal. Ang uod hindi namamatay, mga kapatid. Ang apoy hindi namamatay, mga minamahal. So makita natin, mga minamahal, si Apostol Pablo ginamit ang mahal na Panginoon. Just like our dearly beloved noble pastor, mga minamahal. Sa buhay nila, mga minamahal. Sila po ay naging instrumento ng ating mahal na Panginoon. Sila ginamit ng mahal na Panginoon para tayo po ay makakilala din sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan ang mga tao ng Diyos na ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Si Apostol Pablo nga, mga minamahal ko, ang mga apostol, ang mga naunang propeta, hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga tao na ginamit ng mahal na Panginoon sa buhay natin, na ngayon pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon, nagbago ang ating mga buhay, nagsigaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Kung iisipin natin, napakahirap isipin na si Apostol Pablo ay gamitin ng Diyos. Pero wala imposible sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon hindi nagtatangi ng tao. Mga minamahal, unang-una, si Apostol Pablo ay taga-usig ng mga mananampalataya. Hindi ba sa taga-usig, mga minamahal? Pinapatay niya mga naunang mananampalataya noon, mga minamahal. Ganon siya, mga minamahal. Ganon yung kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Mga minamahal. Noong araw, hindi siya si Apostol Pablo, mga minamahal ko.
Ang tawag sa kanya, Saulo. Mga minamahal ko. Ating buksan ang banal na kasulatan. Acts chapter 9 verse 1. The book of Acts chapter 9, verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, ang talatay 1. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Amen. Amen. So ganun po ang galit niya sa mga mananampalataya during the time. Matinding pag-uusig, mga minamahal. Kaya kung iisipin mo lang, parang napakahirap isipin na maligtas. Pero, sinasabi nga natin, ang mahalapan hindi nagtatangi ang mahalapan mo. Gaano man kabigat ang kasalanan mo. Pag ikay lumapit sa Diyos, nagsisi ka. Anong pagsisisi, mga minamahal ko? Yung kasalanan pinagsisihan mo, hindi mo na babalikan pa para mapatawad ka, nubusan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, isang araw si Apostol Pablo tinawag ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Mula sa pagkakasala, mula sa pag-uusig sa mga mananampalataya, mula sa kadiliman, from darkness to marvelous light. Mga minamahal, hallelujah, dinala siya ng mahal na Panginoon sa kaliwanagan. Mga minamahal, isang araw, nakita niya na ang kanyang sarili, mga minamahal. Hallelujah, na siya pala ay pinili din ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Acts chapter 26, verse 16, praise God. The book of Acts chapter 26, verse 16. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Ito sa mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 16. Dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at sakitin naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagkakitaan sa iyo. Amen. Amen. Puri lang ating pinakamamalapay ng mga minamahal. At nung tinawag siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ng malapay noon, siya'y inihalal ng ating malapay noon upang maging ministro, mga minamahal. Hallelujah. Nung tinawag siya ng malapay noon, nakita niya, mga minamahal ko, ang layunin ng malapay noon sa buhay niya. Mga minamahal, ang purpose ng malapay noon kung bakit siya tinawag ng malapay noon. Praise God, mula doon sa pagkakasala na yun, tinawag siya ng malapay noon. Hallelujah. Nakita niya, mga minamahal, ang layunin ng ating dakilang Diyos. Siya pala, mga minamahal ko, isang araw, gagamitin ng ating dakilang Diyos upang mangaral ng salita ng ating malapay noon. Ang tao'y makalaya sa kasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. So nakita niya yung layunin ng mahalapay sa buhay niya. Na tayo po, mga minamahal, bilang mananampalataya, hindi po tayo basta tinawag lang ng mahal na Panginoon. Lahat po tayo, may layunin, may purpose ang ating mahal na Panginoon kung bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Sana po makita natin yon sa buhay natin. Makita natin yung layunin ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Na nung araw mamamatay ka na sa karamdaman mo. Pero nakilala mo mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa iyong paglilingkod, mga minamahal, yung ikamamatay na karamdaman mo, pinagaling ka ng ating dakilang Diyos. For what purpose, mga minamahal? Anong layunin, mga minamahal? Hindi yung pwedeng maging taga-amin lang tayo. Napakalawak ang gawain ng ating dakilang Diyos. Maraming aanihin, mga minamahal. Marami pa tayong dadalhin sa paanan ng mahal na Panginoon. Sino gagamitin ng mahal na Panginoon? Yung mga taong walang espiritu ng mahal na Panginoon? Hindi po.
mga minamahal, yung mga tao bang hindi nakaranas ng himala ng Diyos, mga minamahal, hindi po sila tayo na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Babalik na lang ang mahal na Panginoon. Hindi man lang natin na ipatotoo sa ating kaibigan, sa ating mahal sa buhay, ang himala ng Diyos sa buhay natin. Mga minamahal, hanggat may pagkakataon, nakapagsasalita pa tayo, nakapaglalakad pa tayo, gamitin natin ang mga patotoo na meron tayo. Ipagsabi natin ang Diyos ay mabuti, mga minamahal. Ang Diyos ay buhay! Hallelujah! Tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag natin pagdamot ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ipagsabi natin yan, mga minamahal. Pinagaling tayo ng mahal na Panginoon. Binago tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Pero mga pagpapala na meron tayo. Bakit tayo pinagpala ng mahal na Panginoon? May layunin ang ating dakilang Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, nakita niya ang layunin ng Diyos sa buhay niya, mga minamahal. Siya pala, isang araw gagamitin ng ating dakilang Diyos upang mamalakayan ng kaluluwa ang mga tao ay makatakas sa kasalanan, mga minamahal. Sapagkat ito ang malaking problema ng tao, mga minamahal. Hallelujah. Na kung paano sila makakalaya sa kasalanan. Ito ang malaking problema ng tao. Ngunit sa mamagitan ng mga pinagpala ng mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved na pastor, maraming inilunsad na mga krusada, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang ngayon, ang gawain natin patuloy yung pagkukrusada, mga minamahal. Upang ang tayo makalapit sa Diyos. Maraming tinawag tayo, mga tinawag na malapit na pinagpalang lahat. Hallelujah. Praise God. Anong gagawin natin sa pagpapalang na meron tayo, mga minamahal? Gamitin natin. Tayo ay maging instrumento ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Lahat tayo binigyan ng talent ng mahal na Panginoon. Gamitin natin yan. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ginamit sa Apostol Pablo ng mahal na Panginoon, Acts chapter 26, verse 18. In the book of Acts chapter 26, verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 26, ang talatay 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagpalang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Amen. Praise God. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, mga minamahal. Ito po yung mga tao, mga minamahal ko, na bulag sa katotohanan. Mga minamahal, na sinasabi ng Biblia, sino magmumulat sa kanila sa katotohanan? Tayo po na nakasumpong na ng katotohanan, mga minamahal. Na nung araw tayo mga bulag sa katotohanan, akala natin ang Diyos ay bato at semento, mga minamahal. Hallelujah! Ngunit nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, sa tunay na gawain ng Diyos, nangaral ating mahal pastor ng buong katapangan. Hallelujah! Pinangaral, ang Diyos pala ay buhay. Ang Diyos pala, mga minamahal, makapangyarihan, mga minamahal. Hindi pala bato at semento ang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos pala ay Espiritu, manahan sa puso ng tao, mga minamahal. At pag nasa iyo na mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah! Doon na magsisimula ang iyong buhay bilang isang tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggang. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya ang layunin ng mahal na Panginoon, tayo'y gamitin ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sila'y dalhin natin sa liwanag, mga minamahal, magbalik loob sa ilaw, mula sa kadiliman, mga minamahal, mula sa kapangyarihan ng Satanas, from darkness
to light and from the power of Satan unto God, mga minamahal. Hallelujah! Ang taong hindi naglingkod sa Diyos, ang taong walang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, kapag sila, mga minamahal, sila'y alipin ng kasalanan, mga minamahal. Hallelujah! Kung hindi nila makilala ang katotohanan, pag walang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, pag sila'y namatay, naghintay ang impyerno, mga minamahal. Hallelujah! Ngunit kapag sila ay naglingkod sa Diyos, tinanggap ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, tinanggap ang mahal na Panginoon, naglingkod, mga minamahal. Praise God, katulad natin, mga minamahal, ngayon, na pinalaya, binago ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At tumanggap ng pagpapatawad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. So tayo po lahat, inaasahan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Malaki po ang nagagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, Acts chapter 1 verse 8, praise God. The book of Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ang mga Gawang Kapitulo 1, versikulo 8. Darapat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen, praise God. That ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Matapos natin tanggapin ang banal na Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan, labanan sa Satanas. Kapangyarihan, mga minamahal, tanggihan ang kasalanan. Kapangyarihan, mga minamahal ko, hallelujah, magpalayas ka ng masamang espiritu, mga minamahal. Magbago ang buhay mo, mga minamahal. Hallelujah. Magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Pagpalay ka ng ating dakilang Diyos. At ikaw ay maging patotoo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sa buong mundo, mga minamahal, maging patotoo ka. Praise God. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ito rin ay tumutulong sa atin nung araw nga, kahit manalangin, hindi tayo marunong. Mga minamahal, sabi ng Biblia, tumutulong sa ating mga kailangan, mga minamahal. So tayo po'y nagiging malakas. Kapag nasa atin, nadama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya gano'n na lang po ang pagsisikap ng ating parents in the Lord, mga minamahal, na sinasabi nila kapag dumalo ka, huwag kang uuwi na hindi mo madama ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, iba po yung nararamdaman natin ng banal na presensya ng malapit pag dumadalo tayo, mga minamahal. Hindi ba naramdaman natin yan? Kapag tayo dumalo, mga minamahal, at hindi tayo na nakaramdam, hindi natin naramdaman ang presensya ng malapit parang may kulang sa pagsamba mo, mga minamahal. Hallelujah! Umuwi kami sa malungkot, may katanungan, bakit hindi mo nadama ang banal na presensya ng Diyos? Pero kung nadama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, uuwi ka, may kagalakan. Mga minamahal, tuwang-tuwa ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Yung mga katanungan mo sa buhay, mga minamahal, nagkakaroon ng kasagutan na unawaan mo. Maging kalagayan ng buhay mo, mga minamahal. Minsan sinasabi nila, bakit ang hirap ng buhay na Kristiyano? Hindi naman po sinabi sa Biblia na laging pagpapala, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Ngunit sinasabi nga natin, hindi natin katakutan ng mga pagsubok na yan. Hallelujah. Habang tayo nasa banal na presensya ng mahal na Panginoon, hallelujah, tayo maging matatag, mga minamahal, makapagpatuloy sa pagdilig sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, Romans chapter 8 verse 26, praise God, hallelujah. The book of Romans chapter 8 verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us
with groanings which cannot be uttered. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may saysay sa pananalita. Amen. Amen. Puri naman ang Panginoon. Malaki po ang nagagawa ng banal na Espiritu sa buhay po natin, mga minamahal. Without the Spirit of God, mga minamahal, hindi natin alam paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. Hindi natin masunod. Kahit nabasa mo na, pag wala ang banal na Espiritu ng Diyos, mahirapan kang gawin, mga minamahal. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, ito po ang umuudyok sa atin. Mga minamahal, kung nagawin natin ang bagay na mabuti, dinadala tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya malinaw ang sabi ng Biblia, yung mga tunay na anak ng Diyos, pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Romans chapter 8, verse 14, mga minamahal. Pinapatnubayan ng mahal na Panginoon. Praise God. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa tama ka, mabuti ang ginagawa mo, nasa kalooban ka ng Diyos. Bakit? Pinapatnubayan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung may patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na wala hanggang. Yan ang katotohanan. Lahat ng tao ginawa ng Diyos. Nilikha ng mahal na Panginoon, pero hindi niya sinabing lahat ay anak niya. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Pero lahat ng tao, mahal ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga, lahat ng paraan, ginagawa ng mahal na Panginoon upang ang tao ay maligtas, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa mga uling talata, tunay na tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Ephesians chapter 2, mga minamahal, verse 1, and Ephesians chapter 2, verse 5. Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 2, verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Yes. Dito po sa mga taga-Efesyo, Kapitulo 2, versikulo 1. At kay binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa iyong mga kapagsalansang at mga kasalanan. Dito po sa 5, mga binamahal, ang sabi ng banal na kasulatan na napakahalaga. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kanakit ni Kristo sa pamagitan ng biyaya at kayo nangaligtas. Amen. Amen. Puri naman na Panginoon. Praise God. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo ngayon nangabuhay na dahil sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat nung araw, mga minamahal, sa mata ng Diyos, in the sight of God, mga minamahal ko, tayo po'y patay sa harapan ng mahal na Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit tayo nangabuhay ngayon, mga minamahal. Eba, si praise the Lord. Bakit? Inalis na ng mahal na Panginoon ang kasalanan sa buhay natin. Mga minamahal, hallelujah, ngayon sabi ng Biblia, tayo nangabubuhay ngayon at tayo nangaligtas na. Mga minamahal, hallelujah, by grace, ye are saved, mga minamahal. Tayo nangaligtas dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Inabot tayo ng habag ng Diyos. Hallelujah. The mercy of God, mga minamahal ko, and great love of God, mga minamahal, dumating sa buhay natin, mga minamahal. Kaya wag natin sayangin, mga minamahal ko, ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Pinagpala na po tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Puri ng mahal na Panginoon. Kaya habang tayo maawit, mga minamahal, patuloy tayong makipag-ugnayan sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, hallelujah, wala tayong dapat ikatakot sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon mismo ang magbibigay lakas sa ating mga minamahal. Hallelujah. Siya ang ating kalakasan sa buhay natin, sa ating paglilingkod, mga minamahal. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi nagpabayang mahal na Panginoon. Daman-daman natin ang pag-ibig ng Diyos. Gaano man kalayo ang langit, mga minamahal. Pero pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang habag ng Diyos
ating pong nararamdaman, mga minamahal. Purihin ang ating malapin, awitan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinagpala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon.